Sa mismong bungad ng tambakan ng basura sa Payatas, isang lalaki ang tila parte na ng tanawin. Matanda, payat, kayumanggi ang balat na binabad sa init at alikabok ng lansangan. Si Elias Manlangit, 50 taong gulang, ay basurerong halos 30 taon nang naglalakad araw-araw mula sa kanyang barong-barong tungo sa tambatan dala ang kalawangin niyang kariton. Tahimik lang siya kung kumilos. At bihira kung makipag-usap maliban na lang kapag kinukumusta siya ng ilan sa mga batang naglalaro sa gilid ng bundok ng basura. Hindi siya kilala sa Facebook, wala siyang cellphone, at ang tanging yaman niya ay isang radyo na luma pa sa dekada 90. Ngunit kahit ganon, may kabutihang taglay ang kanyang puso na hindi kayang timbangin ng kahit ilang sakong bote o bakal. Ang batang si Pido. "Gabi na ho, baka mapano kayo dyan?" Sigaw ng batang si Pido. 9 gulang at kapitbahay ni Elias, habang pinapanood itong pinipili ang mga bote sa ilalim ng isang itim na sako. "Ayos lang, iho. Tatapusin ko lang tong hanay ng mga plastik. Sayang baka may matirang delata," sagot ni Elias. Sabay kindat at paypay gamit ang kanyang sombrerong itim na kupas na. Si Pido ay isang batang nakatira sa kabilang barong-barong, anak ng isang labandera na may 3 anak. Wala na itong ama, at si Elias ay palagi nitong tinatakbuhan kapag kailangan ng tulong sa assignment o kapag gutom na't walang mainit na pagkain. "Tang Elias, bakit po kayo palaging mag-isa?" Minsang tanong ni Pido habang magkasamang kumakain ng lugaw sa labas ng barong-barong ng matanda. Ngumiti lang si Elias at tumingin sa malayo. "May mga bagay sa buhay, iho, na kahit anong pilit mo ay di talaga para sa'yo. Pero may mga bagay din na darating kahit di mo inaasahan. At minsan iyon ang mas mahalaga." Walang anak si Elias. Ayon sa ilan sa mga kapitbahay, dati raw siyang karpintero at may nobya noon na buntis. Ngunit sa isang aksidente sa construction site, naputol ang daliri niya at hindi na ito muling natanggap sa trabaho. Kasabay noon, iniwan din siya ng kanyang nobya. Simula noon, hindi na siya muling umibig. Nag-umpisa siyang mamuhay sa pagkakalkal ng basura, isang trabahong hindi marangal sa mata ng lipunan, pero marangal sa kanyang paniniwala. Sa kanyang barong-barong, walang kuryente maliban sa baterya ng radyo. Tuwing gabi, madalas siyang nakaupo sa labas, pinagmamasdan ang mga bituin habang humihigop ng mainit na kape mula sa lumang plastik na tasa. "Kung may anak lang sana ako, siguro may tatawag sa akin ng tay," bulong niya minsan sa sarili, sabay haplos sa sirang laruan na napulot niya sa tambakan. Sa tambakan, hindi man siya ang pinakamatapang, siya naman ang pinakarespeto. Palagi siyang nagpapalala sa mga kabataang basurero. "Huwag kayong basta kumuha ng sirang bote, baka may lamang kemikal. At huwag kayong lalapit sa madilim na parte tuwing gabi, ha?" Si Elias din ang kauna-unahang kumikilos kapag may batang nadapa o kapag may bagong tambak na mapanganib. Kahit walang bayad, nagsisilbi siyang gabay at tagapayo. Kahit minsan ay pinagtatawanan siya ng iba. Hindi siya nawawala ng ngiti. "Ano bang meron sa basurerong yon?" tanong minsan ng isang ale sa karinderya. "Wala, pero parang mayaman sa puso," sagot ng matandang tindera ng kape. May mga araw na walang kita si Elias, ngunit hindi siya nagrereklamo. Sanay siya sa gutom, sanay siya sa ulan, at sanay siyang mag-isang matulog sa malamig na banig. Ngunit ang hindi alam ng marami, gabi-gabi ay may isa siyang panalangin. Hindi para yumaman, kundi para maramdaman kung paanong mahalin at mahalin pabalik. "Panginoon, kung di mo man ako bibigyan ng sariling pamilya, sana kahit minsan maramdaman ko kung paanong maging mahalaga sa isang tao." Dasal niya minsan, sabay tingala sa langit na puno ng ulap. At sa gitna ng kanyang mundo na puno ng tahimik na pagtitiis, ni hindi niya alam na malapit nang matupad ang panalangin niyang iyon. Sa paraang ni minsan ay hindi niya naisip. Pero sa ngayon, isa pa rin siyang simpleng basurero, isang nilalang na halos hindi napapansin ng lipunan. Ngunit sa bawat hakbang niya sa tambakan,
sa bawat pagyuo para pulutin ang hindi na pinapansin ng iba, ay tila ba may hinog ng himala na nag-aabang. At sa susunod na gabi ng kanyang buhay, sa ilalim ng mga bituin at sa piling ng mga lumang bote at kalawangin niyang kariton, isang iyak ng sanggol ang gigising sa katahimikan ng kanyang mundo at tuluyang magbabago sa lahat. Biyernes iyon, 11:00 ng gabi at malamig ang simoy ng hangin sa tambakan. Ang mga kalye ay basang-basa sa ulan mula sa nakaraang bagyo. May mga aninong gumagalaw sa dilim, mga basurerong nagsusuyod ng kalakal kahit gabi umaasang may madadampot na pwedeng pagkakitaan. Si Elias, bagaman pagod sa buong araw ng pamumulot, ay muling lumabas dala ang kanyang flashlight na hiniram kay Mang Ador at lumang kariton na may kalampag sa isang gulong. Tingnan ko nga kung may bagong tambak sa kanto ng bukid line, bulong niya sa sarili habang dahan-dahang nagtutulak ng kariton sa gilid ng basurahan. Tahimik ang gabi, maliban sa langit-ngit ng yero sa mga barong-barong at huni ng mga kuliglig. Sa isang sulok ng tambakan, napansin ni Elias ang isang sako na tila gumagalaw. Sa una, inakala niyang pusa lamang na nakulong, kaya agad siyang lumapit. Ngunit paglapit niya, ay napaigil siya. May tunog na hindi pamilyar. Hindi ito huni ng hayop. Ito ay iyak. Iyak ng isang sanggol. Agad niyang inilawan ang loob ng sako. Mula sa siwang ng butas, tumambad sa kanya ang isang maruming kumot na ulay puti na basang-basa. At sa ilalim nito, isang maliit na sanggol, babae, nanginginig, may bahagyang dugo sa braso, at wala kahit anong saplot, kundi ang kumot na tila itinapon na rin. Diyos ko po, usal ni Elias, tila natigilan sa loob ng ilang segundo. Mabilis niyang binuksan ang sako at kinarga ang bata. Ang init ng kanyang katawan ang agad niyang ginamit upang painitin ang nanlalamig na sanggol. Pinunit niya ang laylayan ng suot niyang t-shirt at binalot ang bata ng mas maayos. "Shh! Andito na si Tatang. Huwag kang matakot." Bulong niya habang nanginginig ang kamay, hindi sa lamig kundi sa kaba at galit. Habang kinakalong ang sanggol, iniisip niya kung paano ito napunta roon. Sino ang kayang gumawa ng ganito sa isang nilalang na hindi pa man nagkakaisip ay sinubukang kitilin? Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya pabalik sa kanyang barong-barong. Halos hindi na ininda ang putik at ang sira sa kanyang tsinelas. Pagkarating niya sa kanyang maliit na tahanan, agad niyang pinatuyo ang sanggol gamit ang lumang tuwalya at pinainit ng tubig gamit ang kalandigas. Lumabas siya ng bahay at kumatok sa tindahan ni Aling Rona. "Aling Rona, pabili ho ng gatas na pangsanggol, kahit maliit lang." Pagbukas ng pinto, nagulat ang ale. "Elias, anong? Bakit may bitbit kang bata?" "Paliwanag ko po mamaya. Basta, tulungan niyo lang ako. Kailangan niyang uminom." Hindi na nagtanong pa si Aling Rona. Agad siyang kumuha ng bote, gatas at lampin at ibinigay kay Elias. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakita ng mga tao si Elias na may hawak na sanggol, isang matandang basurero na parabang hindi na alintana ang bigat ng mundo. Dahil ang yakap ng bata ay mas mahalaga sa lahat. Pagsapit ng madaling araw, mahimbing nang natutulog ang bata sa kahoy na duyan na inugit ni Elias noon para sa hindi niya nakilalang anak. Umupo si Elias sa gilid at tahimik na pinagmasdan ang maliit na mukha ng sanggol. "Hindi kita kilala. Hindi ko rin alam kung bakit ka nandito. Pero habang andito ka sa bahay na to, hindi ka pababayaan. Pangako ng isang basurero." Naisip niyang dalhin ito sa barangay kinabukasan. Ngunit may bumubulong sa kanyang puso na baka kapag dinala niya ang bata roon, agad itong ilalagay sa ampunan o institusyon na wala siyang tiwala. Baka mamaya mas mapunta pa siya sa mas masahol na kamay. Buong gabi siyang nagbantay, nagtitimpla ng gatas tuwing umiiyak ang bata at binabantayan kung umiinit na ang noo nito. Wala siyang karanasan sa pagiging ama, ngunit parang likas na sa kanya ang maging mapaggalinga. Ilang beses siyang pinagmamasdan ni Pido mula sa bintana ng kabilang bahay. Kinaumagahan tinanong siya ng bata, "Tang Elias,
"Kanino po yang baby?" "Hindi ko alam, iho." Sagot niya habang inihahain ang sinangag na may asin sa mesa. Pero sa ngayon, parang sa akin siya. Ang pangalan ng bata? Walang ideya si Elias. Pero habang pinapalitan niya ng lampin, napansin niya ang 3 titik na nakaukit sa pulserita ng sanggol. L-I-A. Ngumiti siya. "Lia, Lia ang itatawag ko sa iyo." Hindi alam ni Elias na sa pagbibigay niya ng pangalan sa sanggol na natagpuan niya sa sako, ay sinimulan na rin niya ang pagbubuo ng isang mas malalim na koneksyon. Isang kwento ng pag-aaruga na lalampas sa simpleng pagtulong. Isang kwento na magiging batayan ng pagbabalik ng liwanag sa kanyang buhay. Liwanag na matagal nang namatay. Makalipas ang 2 linggo mula nang matagpuan ni Mang Elias si Lia, tila hindi na mawari ng mga tao sa tambakan ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos. Ang dati tila pagod at pasuray-suray na basurero ay ngayon ay masigla, maaga kung gumising at kahit papaano'y mas maayos manamit. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata na ni minsan ay hindi nasilayan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Araw-araw niyang isinasama si Lia sa kanyang kariton. Sa una, binalot lang niya ito sa isang kumot at isinabit sa harap ng kanyang dibdib gamit ang lumang sling bag. Pero kalaunan, nakabuo siya ng isang maliit na duyan mula sa mga plastik at punit na tela sa loob ng kariton. Doon natutulog si Lia habang siya'y naglalakad at namumulot. "Tang Elias, hindi ba kayo nahihirapan?" tanong ng Ale sa karinderya habang pinagmamasdan siyang pinapainom ng gatas si Lia sa isang bote. "Mas mabigat ang mag-isa," sagot niya sabay ngiti. "Mas magaan to kaysa sa mga taon na ako lang ang kausap ko." Gabi-gabi ay parang isang ritual. Iinit siya ng tubig para sa gatas ni Lia, huhugasan ang bote, paliliguan ng mainit na tubig ang sanggol gamit ang tabo, at saka siya hihiga sa tabi ng duyan habang pinapakinggan ang paghinga ng sanggol. Tila ba naging musika sa kanyang gabi ang tahimik na pag-umul ni Lia habang natutulog. Hindi nagtagal, natutong ngumiti si Lia sa kanya. Sa bawat pag-uwi niya galing sa pamumulot, inaabot nito ang maliit na kamay at tumatawa. Kapag siya'y umiiyak, kay Elias lang ito tumatahan. Ang puso ng matandang basurero na dati akala niyang matagal nang tumigas sa sakit at pagkabigo ay unti-unting lumambot. May ilang kapitbahay ang napansin ang masayang pagbabago, ngunit hindi rin naiwasang mag-alala ang iba. "Hindi ba dapat ipaalam yan sa barangay? Baka hanapin ng magulang?" tanong ni Aling Rona minsan. "Naisip ko na rin, Aling Rona. Pero paano kung basta na lang nila kunin at di nila aalagaan ng tama? Sa dami ng bata sa ampunan, baka lang mas maayos siya dito," sagot ni Elias na may kaba sa boses. "E di mag-ampun ka na lang ng legal?" tanong naman ni Pido. Napatingin si Elias sa bata at sagot niya, "Kung ako'y may sapat na pera't papel, matagal ko nang ginawa." Ang mas mahirap pa, pinoproblema niya araw-araw kung saan kukuha ng pambili ng gatas. Ang kita niya sa bote at bakal ay hindi sapat kung minsan, kaya't nagbawas siya ng sariling pagkain para kay Lia. May araw na lugaw lang ang sa kanya. Basta't may gatas si Lia ay ayos na siya. Isang gabi, habang tinatapalan ng tela ang namamagang sugat sa braso ni Lia, napaluha si Elias. "Hindi ko alam kung hanggang kailan kita kayang alagaan, anak. Pero habang may lakas pa ako, hindi kita pababayaan. Kahit wala kang apelyodo, ikaw ang itinuturing kong karugtong ng buhay ko." Nabuo na ang ugnayan, hindi dahil sa dugo o batas, kundi sa puso. At sa mata ng mga tao sa tambakan, isa na ring ama si Elias. Isang ama na hindi kailanman humiling ng kapalit, kundi isang taong muling binigyan ng dahilan upang mabuhay. Sa mga sumunod na linggo, mas dumami ang taong tumutulong kay Elias. Si Aling Rona ay nagbigay ng lumang andador. Ang isang estudyanteng kapitbahay ay naghandog ng mga luma ngunit malilinis na damit pambata. Kahit ang ilang dating naglalakad lang sa tabi niya ay tumitigil na para kamustahin si Lia. "Para kang may bagong anak, Tang Elias?" biro ng isang tricycle driver. "Hindi lang anak," sagot niya, "para ko na rin siyang puso." Ang dating tahimik na tambakan
ay ila naging tahanan ng isang bagong kwento ng pag-asa. Hindi man sinasadya, naging inspirasyon si Elias sa mga kapitbahay na kahit ang isang basurero na walang masyadong pag-aari ay kayang magbigay ng buhay at pagmamahal. Ngunit habang lumalalim ang samahan nila ni Leah, dumarami ring tanong sa isipan ni Elias. Sino nga ba ang nagtapon sa sanggol? Bakit may nakaukit na kakaibang tattoo sa paa nito? May hinahanap ba itong mundo sa kanya na siya'y di makapagbibigay? Hindi pa niya alam, pero malapit na siyang mapaharap sa mga tanong na matagal na niyang iniiwasan. Sapagkat ang pagmamahal, gaano man ito kalinis, ay kadalasang sinusubok, hindi lang ng kakulangan, kundi ng katotohanang maaaring hindi natin gustong malaman. Umaga iyon ng linggo. Makulimlim ang langit at tila nagpapahiwatig ng panibagong bagyo. Ngunit sa maliit na barong-barong ni Elias, tahimik ang paligid. Si Leah ay natutulog sa duyan, habang si Elias ay nag-aayos ng mga kalakal na naipon niya sa buong linggo. Mga plastik, lata, bote at ilang basang karton na pilit niyang pinatutuyo. Habang kinakalas niya ang isang sirang upuang plastik na may natirang tela sa ilalim, napansin niyang may maliit na papel na natiklop at naipit sa gilid. Agad niya itong binuklat at nakita niyang parang resibo, ngunit hindi ito karaniwang resibo. May logo ito ng isang ospital sa Quezon City, ang North Hope Medical Center. At sa ibaba, may code na alphanumeric LIA 76B QZ. Biglang bumalik sa alaala ni Elias ang nakita niyang tattoo sa kaliwang paa ni Leah. 3 titik at isang numero, Leah 8. Parang pareho. Bulong niya habang mabilis na binunot ang flashlight at muling tiningnan ang paa ng sanggol. Nariyan pa rin ang manipis na marka. Hindi ito peklat, hindi rin ito birthmark. Isa itong maayos na pagkakatattoo na tila isinagawa gamit ang medikal na ink. Dahil hindi mapakali, agad siyang nagpunta kay Aling Rona. Aling Rona, pwedeng patingin? Sabay abot ng papel. Pinagmasdan ito ng ale at napatango. Aba, logo nga ito ng ospital. Baka ito yung gamit nilang code sa mga bagong panganak o pasyenteng confidential. Sa TV, may mga ganon, di ba? Yung tinatago ang identity ng pasyente lalo na kapag mayaman o kontrobersyal. Sa tingin mo, Aling Rona, dapat na akong pumunta ron? Tanong ni Elias na puno ng alinlangan sa boses. Hindi kita pipilitin. Pero kung gusto mong malaman kung sino talaga ang batang iyan, baka ito na ang pagkakataon. Kinabukasan, sa kabila ng kaba, nagtungo si Elias sa ospital. Bit-bit ang resibo at may larawan ni Leah sa kanyang pitaka. Lumapit siya sa information desk. Magandang araw po. May nais lang po sana akong itanong tungkol sa isang bata. Inabutan niya ng kopya ang papel. Pinagmasdan ito ng nurse, ngunit saglit pa lamang ay naging maingat na ang tono nito. Pasensya na po sir, pero confidential po ang code na ito. Kailangan po ng authorization para maglabas ng anumang impormasyon. Bago pa makasagot si Elias, may isang batang nurse na lumapit ng palihim. Sir, kung gusto niyo pong malaman, may shift po si Nurse Ana sa linggo. Siya po ang na-assign noong araw na may nawala. Hindi na siya humaba pa ng tanong. Umuwi siyang may dalang pag-asa at kaba. Isang bahagi ng kanyang puso ang natatakot sa maaring katotohanan. Baka kunin na sa kanya si Leah. Baka masaktan siya. Linggo ng gabi, bumalik si Elias sa ospital at sinadyang hintayin si Nurse Ana. Nang makita niya ito, agad siyang nagpakilala. Ako po si Elias Manlangit. May natagpuan po akong sanggol ilang linggo na ang nakalipas. May code po ito sa paa niya na tugma sa resibo ng ospital na ito. Gusto ko lang pong malaman kung may hinahanap ba kayong bata. Tahimik na nakinig si Nurse Ana. At pagkatapos ng ilang minuto, tahimik niyang inilabas ang kanyang phone at may ipinakitang artikulo. Isang private missing person report. Nawawala ang anak ng isang kilalang personalidad. Ang pangalan ng sanggol, Liana Isobel A. Madrigal, anak ng negosyanteng si Marcelo Madrigal. Napasinghap si Elias. Leah, tumango si Nurse Ana. May hinala silang inside job pero walang matibay na ebidensya.
Hanggang ngayon, hindi nila alam kung saan ito dinala. Hindi siya dinala. Mahina ngunit matatag na sabi ni Elias. Itinapon siya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elias. Tinititigan niya ang natutulog na si Leah sa kanyang duyan. Iniisip niya kung tama ba na isuko ang bata. Sa puso niya, siya na ang ama. Siya ang nagpakain, nagpaligo, nagpalit ng lampin at nagbigay ng pangalan. Ngunit sa papel at sa dugo, siya ay isa lamang estranggero. Kung kailan ko natutunan kung paano magmahal, bulong niya habang pinapahid ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Alam niyang hindi siya maaaring maging makasarili, ngunit sa pagkakataong iyon, ipinangako niya sa sarili na hindi siya papayag na mawala ang batang itinuring na niyang bahagi ng kanyang kaluluwa nang hindi ipinaglalaban. Mag-aalas 8 pa lamang ng umaga nang may humintong itim na van sa makitid na kalsadang daan papasok sa tambakan. Kumalabog ang mga tsinelas ng mga batang naglalaro sa gilid ng lansangan habang pinagmamasdan ang kakaibang sasakyang tila hindi bagay sa lugar nila. Makintab, may tinted na salamin at may plaka na bihira nilang makita. Mang Elias, may bisita ho kayo. May dumating na sasakyan sa tapat ng bahay nyo. Sigaw ni Pido habang patakbong lumapit sa barong-barong. Agad na lumabas si Elias, bitbit si Leah sa bisig. Nagtaka siya sapagkat wala siyang inaasahang bisita at ni minsan ay walang mayamang pumupunta sa barong-barong niyang gawa sa pinagtagpi-tagping yerot, trapal. Bumukas ang pintuan ng van. Mula rito, lumabas ang isang lalaking may suot na itim na blazer, puting polo at itim na pantalong plansado. Malinis ang gupit, matalim ang tingin at bakas ang pagod sa mukha. Magandang umaga, ako si Marcelo Madrigal, wika ng lalaki, diretso at walang paligoy. Kayo po ba si Elias Manlangit? Opo, ako po yun. Sagot ni Elias habang inaalalayan si Leah na yakap sa kanyang balikat. Napatigil si Marcelo. Nang tumingin siya kay Leah, tila may biglang pumunit sa kanyang dibdib. Nagmadali siyang lumapit at dahan-dahang hinaplos ang noo ng bata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Tila pamilyar ang mukha. Liana, mahina niyang bulong habang unti-unting napaluhod sa harap ni na Elias. Nagulat si Elias. Hindi niya inaasahan ang lalaking ito. Matikas, mayaman at tila hindi nababagay sa kanilang mundo. Ay luluhod sa harap ng isang basurero. At higit sa lahat, umiiyak. Sa wakas, anak ko! Tuloy-tuloy ang luha ni Marcelo habang yakap-yakap na si Leah. Lumapit ang isang babae mula sa van. Marahil ang yaya at agad na sumigaw. Sir, siya po talaga. Yan po ang kwintas na suot niya noon. Yan ang bracelet na may Leah 8. Tahimik si Elias. Pinagmamasdan lamang ang tagpo habang pinipigilan ang kanyang sariling damdamin. Ang bata ay parang gustong kumawala at bumalik sa kanya. Nang yakapin ito ni Marcelo, umiiyak ito at tumitingin sa kanyang tatang. Tatang, bulong ng bata habang nakaabot ang kamay kay Elias. Hindi siya umaalis sa tabi ko mula noong araw na itinapon siya. Sabi ni Elias, mahinahon ngunit matatag ang tinig. Wala akong ibang hangad kundi ang kaligtasan niya. Tumango si Marcelo. Alam ko, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, pero kailangang bumalik siya sa amin. Sa mga salitang iyon, parang may pumunit sa puso ni Elias. Alam niyang iyon ang tama. Alam niyang hindi sa kanya ang bata. Ngunit ibang usapan na apad ang puso ang nagsalita. Sa loob ng ilang linggo, siya na ang naging buhay ko, wika ni Elias. Hindi upang humadlang kundi upang ilabas ang bigat sa dibdib. Pero kung babalik siya sa inyo, hiling ko lang na sana kahit papano, huwag niyong kalimutan ang taong minahal siya sa panahong wala ang iba. Tumango si Marcelo. Hindi ko lang siya isasama, gusto ko ring isama ka. Napatigil si Elias. Ano po ang ibig sabihin? Tanong niya. Nais kong bumawi sa mga taong nakatulong sa anak ko. Nais kitang imbitahan sa bahay kahit ilang araw lang. Makasama kami ni Leah para makita mo rin kung saan siya lalaking ligtas.
Hindi agad nakasagot si Elias. Napatingin siya kay Leah na ngayon ay payapa nang natutulog sa mga bisig ng ama nito. Hindi niya alam kung ito na ba ang huling sandali nilang magkasama o ito ang simula ng isang panibagong yugto ng kanilang ugnayan. Kinuha niya ang maliit na bag ni Leah na may ilang lampin, bote at laruan na naulot lang niya sa tambakan. "Sige po," mahinang tugon ni Elias. "Basta't siya'y masaya, susunod ako." Umalis ang van ng tanghali rin na iyon. Sa unang pagkakataon, si Elias ay nakasakay sa isang sasakyang may aircon, may malambot na upuan at may tahimik na makina. Ngunit ang isip niya ay hindi sa paligid. Nasa batang natutulog sa tabi niya at sa tanong na gumugulo sa puso niya. Mababago na ba talaga ang lahat? Hindi pa niya alam. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang bisitang iyon ay hindi lamang nagdala ng sagot. Dala nito ang pagputok ng isang panibagong kabanata sa buhay ng isang basurero at ng batang naging liwanag niya sa dilim. Maghapong tahimik si Elias habang nasa loob ng mansyon ng mga madrigal. Sa labas, parang paraiso ang paligid. May hardin na kasing lawak ng palengke, fountain sa gitna at mga ibong pinapakain ng hardinero. Sa loob, malamig ang hangin, malinis ang bawat sulok, at puro marmol at salamin ang bumabalot sa mga dingding. Ngunit sa kabila ng marangyang kapaligiran, para bang may bumibigat sa dibdib ni Elias. Sa kanyang tabi, si Leah ay nakadamit na ng mamahaling jumper, bagong suklay ang buhok, at may maliit na ribbon sa ulo. Ngunit nang makita siya ng bata, lumapit ito sa kanya, kumapit sa pantalon, at sabay sabing, "Tatang." Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng luha. Maaaring hindi niya anak si Leah sa dugo, pero sa puso, ang batang ito ang nagbigay muli ng buhay sa kanya. "Elias," tawag ni Marcelo mula sa veranda. "Gusto kong malaman mo, nagpapasalamat ako ng lubos. Wala akong masabi sa ginawa mo. Sa panahong lahat ay walang alam kung nasaan ang anak ko, ikaw ang naging ilaw sa kanya." Tumango si Elias. "Wala naman po akong ginawang kahanga-hanga. Ginawa ko lang ang tingin kong tama. Hindi mo lang siya iniligtas. Pinalaki mo siya sa panahong kay hirap. At dahil dyan, hindi kita basta iiwan." Dagdag pa ng bilyonaryo. "Pasensya na kung hindi ko agad sinabi. Natakot po ako. Natapot akong kunin ninyo siya. Kasi sa dami ng taon na wala akong kasama sa buhay, siya lang ang nagsabing mahalaga pa ako." Sagot ni Elias, pilit pinipigilan ang tinig na nanginginig. Tumango si Marcelo at lumapit. "Alam mo bang sa pagyakap niya sa akin kahapon, ikaw ang unang hinanap niya?" Umupo ito sa tabi ni Elias at tumingin sa bata. "Kahit ako ang ama niya, ikaw ang tahanan niya." Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ni Marcelo ang kanyang legal team. Ipinaayos ang mga dokumento upang gawing opisyal na kinatawan si Elias bilang guardian ni Leah, habang ito'y hindi pa muling naaayos ang buong proseso ng custody. Bagamat legal na ama si Marcelo, iginiit niyang manatiling kasama si Elias sa pagpapapalaki sa bata. Ngunit sa kabila nito, ramdam ni Elias ang unti-unting paglayo. Hindi na siya ang gumigising kay Leah tuwing gabi. Hindi na siya ang pinupuntahan nito kapag umiiyak. Sa tuwing pinapalitan siya ng yaya o hinahawakan ng private nurse, parang unti-unti siyang naaalis sa larawan. Isang gabi, naglakad si Elias sa may likod ng mansyon. Tahimik na tinungo ang maliit na bahay na ibinigay sa kanya. May aircon, may sariling palikuran, may TV pa. Ngunit kahit ganoon, parang mas masikip ito kaysa sa barong-barong niyang yari sa yero. Habang nakatingin sa litrato nila ni Leah sa loob ng isang lumang frame, napabulong siya. "Kaya ko bang pakawalan ka? Kung sa puso ko, ikaw na ang naging buhay ko." Kinabukasan, habang inihahatid si Leah sa isang pediatric check-up, hindi na niya ito naisama. Ayon sa yaya, sabi po ni Sir Marcelo, "Pagod na po kayo at kailangan ninyong magpahinga." Sa buong araw na iyon, pakiramdam ni Elias ay unti-unti nang binubura ang kanyang papel sa buhay ng bata. Pero hindi siya nagreklamo, hindi siya lumaban, sapagkat alam niyang ang totoo, hindi niya hawak ang tadhana ni Leah. Ilang araw pa ang lumipas,
Tuluyang ibinalik si Leah sa piling ni Marcelo sa isang opisyal na dokumento mula sa korte. Ang bata ay may bagong yaya, bagong routine, bagong mundo. At si Elias naging saksi na lamang. Ngunit sa isang gabi, habang nag-uuwian na ang lahat, may dumating na liham sa kanyang pintuan. Galing kay Marcelo. Hindi kita kailanman makakalimutan. Hindi man ikaw ang ama ni Leah sa dugo, ikaw ang ama niya sa lahat ng mahahalagang sandali. Sana manatili ka sa buhay niya, hindi bilang tauhan, kundi bilang bahagi ng aming pamilya. Marcelo. Naiyak si Elias, sapagkat sa gitna ng dahan-dahang pagkawala ng dating ugnayan, may pag-asa pa palang natitira. Maaaring hindi na tulad ng dati, pero sapat na upang maramdaman niyang hindi siya basta na lamang iiwan. Sa kanyang pagkakatulog, iniwan niyang bukas ang ilaw sa harap ng kanyang pintuan, baka sakaling sa mga susunod na gabi, muling darating si Leah, tumatakbo sa kanyang yakap at tatawagin siyang tatang na may halakhak sa labi at init sa puso. Makalipas ang ilang linggo matapos ang opisyal na pagbalik ni Leah sa kustodiya ni Marcelo, bumalik ang katahimikan sa buhay ni Elias. Ngunit hindi na ito ang katahimikang masaya at payapa. Ito'y tila isang uri ng pangumulila na kumakain sa bawat oras ng kanyang maghapon. Hindi na siya gumigising ng madaling araw upang magpakulo ng tubig para sa gatas. Hindi na rin niya naririnig ang tawa ng sanggol tuwing hapon. At higit sa lahat, hindi na muling tinawag ng isang bata ang salitang tatang. Isang Lunes ng umaga habang inaayos niya ang mga halaman sa harap ng kanyang maliit na unit na ibinigay ng pamilya Madrigal, dumating ang isang matangkad na lalaki na suot ang uniform ng mansion staff. "Mang Elias," sabi nito habang may hawak na sobre, "pinapabigay po ni Sir Marcelo." Binuksan ni Elias ang sobre at agad napansin ang mamahaling papel at tinta. Nakalagay doon ang isang imbitasyon, isang formal lunch sa bagong villa sa Tagaytay. Exclusive para sa ilang piling tao. At sa ibaba, may personal na sulat mula kay Marcelo. "Elias, kung may panahon ka, gusto kitang makasama sa bagong tahanan namin. Hindi ito para lang sa bisita, kundi para makasama kang muli sa isang bagay na mas malalim, isang pamilya." Marcelo. Hindi nag-aksaya ng panahon si Elias. Nagpalit siya ng malinis na polo, pinakintab ang kanyang sapatos na minsan nang binigay ng kapitbahay at nagdala ng maliit na regalo, isang kahon ng pinatuyong dahon ng pandan, pangpalasa raw sa kanin, paborito ni Leah noong nakaraang buwan. Pagdating niya sa villa sa Tagaytay, namangha siya sa tanawin, malawak ang lupain, may veranda na tanaw ang Taal at maraming halaman na alaga. Bumungad si Marcelo, nakasuot ng simpleng polo at maong, at lumapit agad para batiin siya. "Salamat sa pagpunta, Elias." Bati nito habang inabot ang kamay. "Hindi ko po kayang tanggihan yung ganitong imbitasyon. Minsan lang po ito," sagot ni Elias habang pilit na pinipigilan ang kaba. Lumabas mula sa loob si Leah, na ngayon ay mukhang mas lumusog, nakadamit puti na may burdang bulaklak, at tumakbo ito papunta sa kanya. "Tatang!" sigaw ng bata habang yumayakap sa kanya. Napaluha si Elias. "Anak!" Si Marcelo, habang pinagmamasdan ng tagpo, ay tahimik lang na nakangiti. Nang matapos ang yakap, inaya niya silang pumasok. Sa loob may mesa na puno ng pagkain. May kare-kare, pritong bangus at tinulang manok. Habang kumakain, inilahad ni Marcelo ang kanyang hangarin. "Elias, kung papayag ka, nais kitang gawing opisyal na tagapangalaga ni Leah. Hindi bilang kasambahay o hardinero, kundi bilang ninong, guro at gabay." Napatingin si Elias. "Bakit po ako?" "Dahil kahit maraming taong may kaya at pinag-aralan sa paligid ko, ikaw lang ang nagpakita kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging magulang. Ang magmahal ng walang hinihinging kapalit." Hindi agad sumagot si Elias. Nangingilid ang luha niya habang tinitingnan si Leah, na masayang sinusubo ang kanin, at tuwing tinitingnan siya ay tila walang nagbago sa kanilang samahan. "Mahal na mahal ko tong batang to," bulong niya. At mas lalo siyang lumalaking buo dahil naramdaman niyang hindi siya iniwan. Dagdag ni Marcelo, mula noon, naging pabalik-balik si Elias sa villa.
Hindi na siya itinuturing na bisita. May sarili siyang kwarto, may pwesto siya sa mesa, at sa tuwing may aktibidad si Leah sa school, siya ang unang inaasahan. Sa isang okasyon, habang may programa sa paaralan, tinanong si Leah ng guro, "Sino ang gusto mong isama sa entablado bilang taong humubog sa'yo?" At walang alinlangan na tumakbo si Leah. Hinila si Elias mula sa upuan at sabay sabing, "Si Tatang." Sa harap ng maraming tao, hindi kinailangan ni Elias ng titulo, diploma o yaman para kilalaning bahagi ng buhay ng isang bata. Dahil sa mga mata ni Leah, siya ang haligi ng pagkatao niya. Siya ang tahanan na hindi kailanmang nagsara. Sa tuwing bumabalik si Elias sa villa ng mga Madrigal, tila ba isa na siyang bahagi ng pamilya. Hindi man siya kadugo ni Leah, ramdam niya ang buong pagtanggap sa kanya sa bawat halakhak ng bata, sa bawat pag-anyaya ni Marcelo, at sa tuwing tinatawag siyang tatang sa harap ng maraming tao. Ngunit sa kabila ng tila perpektong takbo ng mga pangyayari, may napapansin si Elias na tila kakaibang tensyon sa pagitan ni Marcelo at ng kanyang asawa na si Celeste. Kung dati ay palaging present ang ginang sa bawat okasyon, nitong mga nakaraang buwan ay palagi na lamang itong wala. Nasa business trip o kaya na may sakit daw. Kapag dumadalaw siya, halos hindi sila magkausap ni Celeste. At kapag lumapit si Leah rito, parang may takot sa kilos ng bata. Isang gabi, habang nagpapalipad ng saranggola sa bakuran kasama si Leah, biglang may narinig si Elias na pag-aaway sa veranda. Mula sa dilim, hindi niya gustong makialam. Ngunit ang tono ng usapan ay hindi niya kayang baliwalain. "Hindi mo ba naiintindihan, Marcelo?" Bulalas ni Celeste. "Kung hindi dahil sa akin, hindi maililihim sa media ang nangyari noon." "Ililihim?" Mariing sagot ni Marcelo. "Ang anak mo, tinapon sa tambakan ng basura. At ikaw ang may ideya ng lahat. Hindi ko intensyong mapunta siya roon. Dapat sana'y ilalagay sa pribadong bahay ang bata hanggang makahanap tayo ng mas tamang oras para ipresenta siya. Hindi ko kasalanan na nadiskarilang plano." Hindi na umimik si Elias. Tila nanlamig ang kanyang katawan sa nadinig. Dahan-dahan siyang umatras at agad dinala si Leah sa loob ng guest room, kung saan siya pansamantalang tumitira. Hindi niya alam kung paanong lalabanan ang ganitong katotohanan na ang ina mismo ng bata ang may kinalaman sa pagkawala nito. Kinabukasan, pinilit niyang baliwalain ang nadinig. Ngunit habang nasa likod siya ng bahay at nagdidilig ng mga halaman, may napansin siyang isang matandang libro na may nakasingit na envelope sa ilalim ng upuan ng beranda. Nang buksan niya ito, isa yung diary, pagmamay-ari ni Celeste. Sa bawat pahina ay mga tala ng galit, pagod at takot. Ngunit may isang entry na nagpahinto sa tibok ng puso ni Elias. "Hindi ko kailanman ginusto ang batang ito. Isa lang siyang kasangkapan. Kung hindi dahil sa pakiusap ng mga abogado, sana'y naalis ko na siya noon pa lang. Sa pagkakamaling yon, nararapat lang siyang mawala." Parang may sumabog na bomba sa dibdib ni Elias. Sa buong buhay niya, hindi siya naging marahas. Ngunit sa mga salitang iyon, napuno siya ng galit. Hindi para sa sarili, kundi para kay Leah. Isang inosenteng sanggol na muntik nang mawala sa mundo dahil sa kagustuhan ng isang taong dapat sana'y tagapangalaga. Dinala niya ang diary kay Marcelo kinagabihan. Tahimik niyang inilapag ito sa mesa. Sabay sabing, "Hindi ko na kayang itago to." Binuklat ito ni Marcelo at habang binabasa, kitang-kita ni Elias ang pagdilim ng mukha nito. Sa bawat pahina, parang unti-unting pinupunit ang tiwala sa taong pinakasalan niya. "Ako na mismo ang magpapaimbestiga," mariin niyang sabi matapos basahin. At kung mapapatunayan na may kinalaman siya sa lahat, hindi siya makakatakas sa batas. Simula noon, naging tahimik sa villa. Wala nang presensya si Celeste. Wala nang mga bisitang galing sa corporate events.
At higit sa lahat, mas lalong naging malapit si Leah kay Elias, na tila ba sa kanyang presensya, naroon ang tunay na katahimikan at pagkalinga. Hindi sinabi ni Marcelo sa iba ang buong katotohanan. Ngunit sa bahay na iyon, malinaw na ang tungkulin ni Elias ay hindi lamang bilang tagapag-alaga. Isa na siyang saksi, isa siyang tagapagtanggol ng isang batang muntik ng maagawan ng kinabukasan dahil sa ambisyon, kasinungalingan at kahirapan ng loob ng sariling ina. Makalipas ang ilang araw mula nang ibigay ni Elias ang diary ni Celeste kay Marcelo, tila bumigat ang bawat hakbang sa loob ng villa. Wala mang hayagang sigawan o eskandalo, may malalim na katahimikan na parang anino ng bagyong paparating. Ang dati masayahing si Leah ay mas madalas nang nakayakap kay Elias, habang si Marcelo naman ay laging nasa tawag o meeting, laging malalim ang iniisip. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa maliit na mesa sa loob ng villa, tumingin si Marcelo kay Elias. "Elias, kailangan ko ang tulong mo." "Sa ano po, sir?" Tugon niya habang pinapalitan ng kutsara ang hawak ni Leah. "Hindi ko kayang harapin lahat ng ito mag-isa. Hindi lang basta pag-amin ni Celeste ang kailangan, kundi hustisya para kay Leah." Tahimik si Elias. Alam niyang mahirap ang labang ito, hindi lamang dahil sa kapangyarihan ni Celeste, kundi dahil ang buong lipunan ay may mga matatenga na madaling mabulag sa pera at impluensya. Ngunit may isang bagay siyang pinanghahawakan, ang totoo. "Anong gusto niyong gawin?" tanong niya. "May abogado akong kinontak, pero ayaw nilang kumilos kung walang testimonya. Kailangan ng saksi, at ang pinakamatibay na saksi, ikaw." Napayuko si Elias. "Tayong dalawa lang ba ang pwedeng panindigan to?" "Hindi lang tayo," sabi ni Marcelo. "Inapahanap ko rin ang dating yaya ni Leah noon, at may lumabas na bagong lead. May CCTV footage mula sa ospital na pinaghinalaang pinagtakpan. Kaya ngayon, mas lumilinaw ang kaso." Pagkaraan ng ilang araw, tinawag si Elias upang humarap sa isang confidential meeting kasama ang legal team ni Marcelo. Doon niya nilahad ang lahat, kung paano niya natagpuan si Leah, ang tattoo sa paa, ang resibo sa bulsa ng siram upuan, at ang narinig ng pag-aaway ni Marcelo at Celeste sa beranda. "Wala akong layunin kundi ang protektahan ang bata," diretsong sabi ni Elias sa harap ng abogado. "Kung kailangang ilantad ang totoo, handa akong humarap." Matapos iyon, nag-umpisa na ang pagkalap ng ebidensya. Ang dating tahimik na villa ay napuno ng galaw, mga kopya ng file, witness statement, mga tawag mula sa abogado at investigador. Pero sa gitna ng lahat, pinanatili ni Marcelo ang katahimikan ng mundo ni Leah. Hindi niya ito pinaalam sa bata. Tulad ng dati, tuwing gabi sa kandungan pa rin ni Elias natutulog si Leah, yakap ang lumang laruan na una nitong nahawakan sa barong-barong. Dumating ang araw na ipinatawag si Celeste para sa preliminary hearing. Hindi siya nakasagot agad. Ngunit sa media, kumalat ang balita na nawawala raw siya, nasa ibang bansa, sabay ng announcement ng kanyang resignation sa lahat ng posisyon niya sa kumpanya ni Marcelo. Tumakas siya, bulalas ng abogado. "Hindi siya makakatagal," sagot ni Marcelo. "Pero kahit wala siya ngayon, hindi titigil ang laban. May utang pa siya hindi lang sa akin, kundi kay Leah." Sa pagdaan ng mga linggo, lumalim ang ugnayan ni Marcelo at Elias. Minsang nagtanong si Marcelo habang nagkakape sila sa veranda, "Elias, bakit mo ginawa ang lahat ng ito kahit walang kasiguraduhan?" Mababang tinig ang sagot ni Elias. "Kasi sa buong buhay ko, wala akong natanggap na pagmamahal na buo. Pero nang dumating si Leah, naramdaman ko kung paano pala magmahal, at ang tunay na pagmamahal hindi nagsisinungaling. Kahit masaktan ako sa dulo, basta ang katotohanan ay lumabas, panalo na ako." Sa mga salitang iyon, alam ni Marcelo na hindi siya nagkamali. Ang basurerong dating halos walang boses sa lipunan ay siya palang magiging pinakamalakas na tinig para sa kanyang anak.
3 buwan makalipas ang desisyong isampa ang kaso laban kay Celeste, tuluyan nang iniwan ni Marcelo ang lumang mansyon sa Maynila. Sa halip, pinili niyang mamuhay sa isang mas tahimik at ligtas na kapaligiran sa probinsya ng Batangas, kung saan makakapag-umpisa muli ang kanilang pamilya, malayo sa mata ng media, usap-usapan ng lipunan, at multo ng nakaraan. Ang bagong tahanan ay isang malaking bahay na may taniman sa likod, sariwang hangin at tanaw ang kabundukan. Sa lugar na ito, si Elias ay hindi na lamang bisita o pansamantalang tagapag-alaga. Ipinagpagawa siya ni Marcelo ng sariling kwarto sa loob ng compound. Hindi maliit, hindi barong-barong, na sariling banyo at may silid na sawan, maliit na kitchen area, at isang baranda kung saan makikita niya si Leah habang naglalaro sa damuhan. "Hindi ko ito hinihingi, Sir Marcelo," wika ni Elias habang mililibot ang bago niyang tirahan. "Hindi mo nga ito hinihingi," sagot ni Marcelo. "Pero karapat-dapat ka rito, at sana, simula ngayon, ituring mo itong tahanan mo rin." Si Leah, na ngayon ay 3 taong gulang, ay mas maliksi na, marunong nang bumigkas ng buong pangungusap, at lalo siyang naging mas malapit kay Elias. Bago matulog, si Elias pa rin ang hinahanap. Kapag may lagnat, sa balikat pa rin ni Elias ito humihimlay. "Papa Eli, sama ka sa akin bukas sa school ha?" Bungad ni Leah minsang naghahapunan sila sa labas, ilalim ng mga bumbilyang nakasabit sa puno. "Pangako anak, hindi ako mawawala sa tabi mo," sagot niya habang pinapahid ang pagkain sa labi ng bata. Habang lumalalim ang kanilang pagsasama sa bagong bahay, pinangako ni Marcelo kay Elias na tutulungan siyang tapusin ang kanyang pag-aaral. "I enrolled you sa adult education program sa Municipal Hall," wika ni Marcelo isang umaga. "Hindi pa huli ang lahat para sa diploma." "Nakakahiya naman sa edad kong ito," sagot ni Elias, bahagyang natawa. "Elias," tugon ni Marcelo habang seryoso ang tingin, "kung may isang bagay kang tinuro sa akin, yun ay hindi hadlang ang edad para magmahal, kaya hindi rin ito dapat hadlang para matuto." Kaya't nagsimula na rin si Elias sa kanyang panibagong tungkulin bilang estudyante. Tuwing gabi, matapos patulugin si Leah, nagbabasa siya ng modules sa kwarto habang iniinom ang mainit na salabat na niluluto ni Marcelo. Ang dating basurero, ngayon ay may ID na may nakalagay na Alternative Learning System student. Sa mga school program ni Leah, laging nakatayo si Elias sa harap. Dala-dala ang kamera na ibinigay sa kanya ni Marcelo. Sa tuwing nagsasalita ang bata sa stage, laging may tingin ito sa direksyon niya. "Si Tatang po ang aking bayani," minsang wika ni Leah sa isang storytelling program. Sa komunidad ng bagong lugar, unti-unti ring nakilala si Elias. Hindi na siya ang basurerong minsan ay iniiwasan sa lansangan. Siya na ngayon ay tinatawag na Tatay Eli. Pinapayuan ang mga batang gala, tinuturuan magtanim ang mga out-of-school youth, at minsan ay naimbitahan pa sa barangay assembly bilang resource speaker sa seminar tungkol sa pamilya at pagpapakatao. Ngunit sa kabila ng mga bagong pananagutan at tagumpay, hindi niya pa rin nalilimutan ang kanyang pinagdaanan. Tuwing gabi, bago matulog, tinitingnan niya pa rin ang lumang frame ng kanilang litrato ni Leah sa barong-barong. Buhok ng bata ay gusot at siya'y pawisan, ngunit pareho silang nakangiti. Larawang nilimbag hindi sa kamera, kundi sa kanyang puso. "Anak," bulong niya habang pinapatulog si Leah, "salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, sa pagiging tao, sa pagiging ama, at sa muling pagkakaroon ng tahanan." Ang mga buwan sa bagong buhay ni na Elias at Leah ay puno ng pag-asa at tahimik na ligaya. Ngunit sa likod ng masayang pamumuhay sa probinsya, dumarating pa rin ang mga pagsubok na walang sinasanto, maging basurero ka man o bilyonaryo. Minsang pumunta si Elias sa paaralan ni Leah upang sunduin ito, napansin niyang maraming mata ang nakatingin sa kanila. Ilang magulang, guro, pati mga batang kaklase ng bata. Nasanay na siyang laging pinagtitinginan. Ngunit ang isang ina ng kaklase ni Leah ang biglang nagsalita habang palabas sila ng gate.
Hindi ba't masyado nang malapit ang isang matandang lalaki sa batang yan? Biglang napako ang mga mata sa kanila. Tiningnan siya ng ilang guro. Si Leah, hawak ang kanyang kamay, ay napatingin rin, tila naramdaman ang tensyon. Pasensya na po, pero ako po ang legal na guardian ni Leah. At ako rin po ang unang tumulong nang siya'y matagpuan. Paliwanag ni Elias, mahinahon ngunit matatag. Ngunit hindi pa rin ito napigil. Ilang araw lang ang lumipas, may tumawag mula sa DSWD. Isang anonymous complaint ang kanilang natanggap ukol sa umano'y di angkop na pagtrato sa bata. Ayon sa ulat, may matandang lalaki raw na tila may kapangyarihan sa buhay ng bata na hindi naman tunay na kaanak. Hindi ho namin sinusundan basta ang complaint, ngunit dahil bata ang sangkot, kailangang siyasatin, sabi ng social worker na dumating sa bahay. Tahimik lang si Elias habang pinagmamasdan ang pag-iinspeksyon sa bahay, habang si Leah uy pinakikinggan at tinatanong kung natatakot ba ito sa kanya. Natatakot ka ba kay tatang? Tanong ng social worker. Umiling si Leah at buong lakas na sumagot. Hindi po, siya ang hero ko. Naluha si Elias sa narinig. Nang matapos ang investigasyon, agad itong isinara sa report bilang walang basihan. Pero sa kanyang puso, naiwan ang sugat ng pagdududa mula sa iba. Ilang gabi, hindi siya mapakali. Paano kung masira ko ang mundo niya dahil sa presensya ko? Tanong niya kay Marcelo habang nagkakapi sila sa balkonahe. Hindi mo siya sinisira, Elias. Ikaw ang nagpanday ng pundasyon ng mundo niya. Sagot ng bilyonaryo. Wala silang alam sa pinagdaanan niyo. At kahit kailan, hindi magiging mali ang pagmamahal. Samantala, sa social media ay may kumalat na balita tungkol sa dating asawa ni Marcelo. Isang columnist ang naglabas ng article, Missing Wife of Business Tycoon Connected to Child Dumping Case. Hindi direktang pinangalanan si Leah, ngunit malinaw sa artikulo ang kwento. Muli, naging usap-usapan ang pamilya Madrigal. Maraming opinyon sa publiko, karamihan ay pabor sa bata, ngunit may ilan pa rin ang mapanghusga. May mga komentong nagsasabing, sana sa orphanage na lang inilagay ang bata. O, paano kung may bahid ng trauma ang pagpapalaki sa kanya ng isang basurero? Sa kabila nito, tumindig si Marcelo sa publiko. Sa isang panayam, hayagan niyang ipinahayag, walang ibang karapat-dapat tumanggap ng tiwala ko kundi si Elias Manlangit. Siya ang sumagip sa anak ko noong ako'y nawalan ng pag-asa. At wala kong nakitang mas mabuting tao para gabayan siya. Matapos ang pahayag na yon, unti-unting tumahimik ang mga mapanuring mata. Sa paaralan, mas naging malapit ang mga guro kay Elias. Inanyayahan pa siya sa Career Week bilang guest speaker, kung saan ikinuwento niya ang buhay niya bilang dating basurero, ang kabiguan, at ang muling pagbangon. Hindi po ako nagtapos ng kolehiyo, pero natuto akong mahalin kahit ang batang hindi ko kadugo. At siguro po, kung may aral kayong madadala sa akin, yan ang pinakamahalaga. Sa huli ng kaniyang pananalita, tumayo si Leah at naglakad sa entablado. Walang sabi-sabi, niyakap niya si Elias. Tatang, proud ako sa iyo. Palakpakan, tahimik na pagluha, mga mata ng guro at magulang na minsang nagduda, ngayoy puno ng paggalang. Dumaan man sa hamon ng panibagong simula. Pinatunayan ni Elias na ang pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang nakaraan, kundi sa kung paanong pinipili niyang magmahal, araw-araw. 5 taon na ang lumipas mula nang matagpuan ni Elias si Leah sa loob ng sako. Ngayon, si Leah ay 8 na, isang masiglang batang babae na laging may dalang notebook, kamera at mga tanong tungkol sa mundo. Ngunit sa likod ng masiglang mukha ng bata, alam ng lahat sa bahay na may isa pang kasaysayan ang unti-unting bumubuo sa likod ng tahimik na mga gabi, ang unti-unting humihinang katawan ni Elias. Minsang umuulan ng malakas habang nag-aayos ng bubong ang matanda. Bigla siyang napatigil at napaupo. Napansin ito ni Marcelo at agad siyang dinala sa ospital. Pagkatapos ng ilang pagsusuri,
ibinalita ng doktor na may matagal ng komplikasyon sa baga si Elias. Posibleng epekto ng dekadang pagkakalantad sa usok, alikabok at basurang kemikal. Stage 3 COPD po sir, paliwanag ng doktor kay Marcelo. Wala po itong lunas, pero pwedeng mapabagal ang epekto kung aalagaan. Tahimik si Elias habang pinakikinggan ang diagnosis. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagtanong kung ilang buwan pa siya, kung may pag-asa pa. Ang tanging iniisip niya ay si Lia. Habang nagpapahinga siya sa ospital, araw-araw ay naroon si Lia. Bit-bit ang mga drawings niya, gumuguhit ng mga halaman at hayop sa ospital notebook niya. Minsang ginuguhit si Elias na may hawak na kariton, habang hawak ang kamay niya. Kapag gumaling ka, pupunta tayo sa bundok, ha? Sabi mo dadalhin mo ako sa lugar kung saan mo dati pinupulot ang mga bote. Nakangiting wika ni Lia habang pinupunasan ang pawis ni Elias. Tumango siya, bagaman alam niyang baka hindi na iyon mangyari. Habang nagpapagaling, gumawa ng hakbang si Marcelo para kilalanin si Elias, hindi lamang bilang tagapangalaga, kundi bilang tunay na bahagi ng kanilang pamilya. Sa isang selebrasyon ng kaarawan ni Lia, iniabot ni Marcelo sa harap ng mga kaibigan at guro ang isang espesyal na parangal. Ngayong araw nais kong kilalanin ang taong naging pundasyon ng buhay ng anak ko. Bilang pagkilala, ipinapangalan namin ang aming bagong scholarship fund para sa mga batang lansangan, ang Elias Manlangit Foundation. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit si Elias ay tila hindi makapaniwala. Hindi ko po kailangan ito, anyangang kausapin siya ni Marcelo kinagabihan. Hindi mo na to hiningi, pero dapat malaman ng mundo na minsan may isang basurero na hindi lang nagligtas ng bata, kundi nagbigay ng pag-asa sa maraming iba pa. Nagsimula ang Elias Manlangit Foundation sa pagbibigay ng scholarship sa mga batang hindi kayang makapag-aral, lalo na sa mga anak ng basurero, construction worker at single parents. Isang gabi, habang binabasa ni Elias ang liham ng isa sa mga batang natulungan ng programa, napaluha siya. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mangarap. Dahil sa inyo, hindi na ako takot sa bukas. Tumitindi man ang kanyang karamdaman, lumalakas naman ang kanyang loob. Sa bawat gabing may oxygen sa kanyang tabi, at sa bawat umagang may gamot, hindi na siya natatakot mamatay, sapagkat alam niyang hindi nasasayang ang buhay na binigay sa kanya. Ngunit sa huling linggo ng Nobyembre, dumating ang inaasahang gabi. Habang natutulog sa kanyang silid, may Papa Eli. Mahina niyang tawag, paulit-ulit, hanggang sa tuluyang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Pagdating ng mga tauhan ni Marcelo, hindi na nila naabutan si Elias na buhay. Tahimik siyang pumanaw, mataas ang noo, maigpit ang hawak ng bata sa kanyang kamay at may ngiti sa labi. Isang linggo matapos ang libing, inilagay ang abo ni Elias sa ilalim ng punong itinanim niya mismo sa gilid ng bahay. Sa tabi nito ay isang maliit na plake. Dito nagpapahinga ang isang amang hindi namili ng kadugo, kundi minahal ng buo. Mula noon, gabi-gabi, pumupunta si Lia sa pulong iyon. Doon siya nagbabasa ng libro, nagsusulat sa diary at nagdarasal. Sa huling page ng kanyang notebook isinulat niya, "Hindi ko na kailangang hanapin ang tunay kong pamilya. Sa puso ko, simulat sa pool ikaw na iyon." Isang taon na ang lumipas mula nang tuluyang pumanaw si Elias Manlangit. Ngunit sa villa ng mga Madrigal sa Batangas, ang kanyang alaala ay hindi kailanman nawala. Sa halip, ito'y naging ugat ng lahat ng bagong nagsisimulang kwento. Sa puso ni Lia, sa mga scholar ng kanyang pangalan, at sa mismong tahanang minsang walang ibang tahanan kundi siya. Ngayong 8 taong gulang si Lia, mas nagiging malinaw sa kanyang isipan ang mga katanungang dati nilalampasan lang ng kanyang murang edad. Hindi na siya kontento sa mga sagot na basta't mahal ka ni Tatang. Nais na niyang maintindihan ang buong kwento ng kanyang pagkatao. Isang hapon, nilapitan niya si Marcelo habang ito'y nagbabasa sa veranda. "Papa," mahina niyang tanong, "bakit sa tingin mo si Tatang hindi umalis
kahit pwede naman siyang sumuko. Hindi agad nakasagot si Marcelo. Pinikit nito ang mga mata, hiningay malalim, saka tumingin sa anak. Kasi anak, aniya, si Tatang, hindi nagmahal ng pansamantala. Hindi niya minahal ka dahil kailangan. Minahal ka niya dahil gusto niyang ikaw ang tahanan niya. Tumango si Lia. Hawak ang lumang larawan nila ni Elias sa ilalim ng punong tanim ng matanda. Alam mo, Papa, kapag ako lumaki pa, gusto ko ring tumulong sa mga batang iniwan. Gusto ko ring maging tatang sa mga walang tatang. Ang pangakong iyon ang nagtulak kay Marcelo na muling palawakin ang Elias Manlangit Foundation. Ngayoy hindi na lamang ito scholarship program, kundi isang community center na nagbibigay ng libreng pagkain, child therapy at livelihood training para sa mga magulang na minsang nawala sa landas. Sa araw ng pagbubukas ng bagong gusali ng foundation, si Lia ang nagbigay ng pambungad na talumpati. Nakasuot siya ng simpleng puting dress, may itim na laso sa dibdib bilang pag-alala kay Elias. Marami pong nagtatanong sa akin kung sino raw ang inspirasyon ko. Ang totoo po, hindi ko siya kilala sa apelyido. Hindi rin siya sikat. Hindi siya mayaman. Pero tinuruan niya akong magmahal kahit hindi kami magkadugo. Tinuruan niya akong tumayo kahit wala na siya. Siya po si Elias Manlangit, ang tatang ng puso ko. Palakpakan. Tahimik na luha. Sa likod ng audience, maraming dating basurero, jeepney driver at dating batang lansangan ang nandoon. Marami sa kanila ay nakatanggap na ng edukasyon, trabaho at dignidad. Lahat sa pangalan ng isang lalaking minsang hinamak ng lipunan. Pagkatapos ng programa, lumapit ang isang batang lalaki kay Lia. Dala nito ang certificate ng kanyang scholarship. Ate Lia, totoo po ba na basurero lang si tatang niyo dati? Inosenteng tanong nito. Tumango si Lia. Opo, pero hindi lang. Dahil ang pagiging basurero niya ang nagturo sa amin kung ano ang tunay na yaman. Yaman? Tanong lang bata. Oo, ang kayamanang hindi mo nakikita sa pera, kundi sa puso. Gabi ng araw na iyon, nagpunta muli si Lia sa puno kung saan nakahimlay ang abo ni Elias. Bit-bit niya ang kanyang diary at naupo sa ilalim ng punong iyon. Natupad na tatang. Mahina niyang bulong habang hawak ang kanyang lapis. Hindi lang ako lumaking masaya. Lumalaki akong may dahilan. Mula sa himpapawid, tahimik ang gabi. Walang hangin. Walang ilaw maliban sa buwan. Ngunit sa puso ni Lia, ramdam niyang nariyan pa rin ang matanda. Hindi sa anyo, kundi sa alaala. Sa mga aral, sa mga halakhak at higit sa lahat, sa pagmamahal na kailanmay hindi kinailangang ipagsigawan para mapatunayan. Dahil sa dulo, ang tunay na kayamanan ay hindi ang karangyaan ng buhay, kundi ang pagkakataong magmahal, magsakripisyo at makapagbigay ng bagong simula sa iba, kahit gaano kababa ang pinanggalingan. At iyon ang naiwan ni Elias, isang pusong hindi nagdamot, isang pamana na habang buhay na magsisilbing ilaw ng lahat ng batang minsang nawalay sa pag-asa.